Isang magandang suit ang pinagdalhan sa kanya ni Jeremy sa isang hotel, na pag-aari ng pamilya nito. Hindi man niya gusto ang presensya ng binata, ay wala rin siyang pagpipilian. Dahil kailangan niya ang tulong nito ngayong wala pa siyang matutuluyan. Wala siya ni kahit anong ID na hawak. Mabuti na lang at nakapagbulsa siya ng pera, bago siya umalis sa rancho, nang mabalitaang naambush ang sinasakyan ng mga magulang, dahil ang balak niya'y madala ang mga ito sa ospital, pero si Arlene ang gumawa noon, at siya'y iniwan lang sa kakahuyan, na tila ba hindi siya anak ni Diana kung baliwalain ni Arlene noong gabing iyon. "You can stay here as long as you want." Boses ni Jeremy ang nagpabalik sa diwa niya. "Ibibilin ko sa manager ng hotel na ibigay ang lahat ng kailangan mo." "Salamat." Ngumiti siya sa binata, at napagtantong walang basehan ang pag-iwas niya dito, dahil sa magagandang ipinapakita nito sa kanya. Kung mayroon man siyang takot na nararamdaman dito, ay hindi ang panganib na maaari niyang ikapahamak. It was more of his strong attraction that she was trying to resist. "Okay naman sa akin kahit simpleng kwarto lang. Bukas ay maghahanap agad ako ng mapipirmihan habang nandito ako sa Maynila. Tulad ng sinabi ko kanina, you can stay here as long as you want. This is my personal suit, so don't worry about it," wika ng binata. "Mas malaki ang utang na loob namin sa inyo, dahil sa pag-aalaga niyo kay Marga." "Walang anuman," wika niya. Iginala niya ang mga mata sa loob ng suit, at doon napansin ang light blue wallpaper nito, at isang painting ng isang babaeng walang saplot, bagamat nakatalikod naman ito. It was like Kid Sirens, by John Macallan Swan. It was a gift. Tila paliwanag nito sa kanya, nang agad niyang alisin ang mata doon. Kahit paano ay nahihiya siya, dahil isa siyang babae, at wala pa naman siyang asawa. "Ano ang plano mo bukas?" tanong nito. "Hindi pa ako sigurado," sagot niya. Naisip niyang kailangan niyang puntahan ang ninong Ernesto niya sa Quezon, para makausap ito at makakuha ng pera, para sa panimula niya. Ang perang dala niyang halos 5,000 na lang. "I will call you early tomorrow. Pwede kitang samahan kung saan mo gusto." Hindi na kailangan, Jeremy. Alam kong busy kang tao. Iniisip kong bumalik sa Quezon, dahil mayroon pa pala akong mga dapat asikasuhin. "That Gabriel." He paused for a while. "Is he your boyfriend?" Mabilis siyang umiling. "He's my cousin. Sa bahay nila kami namalagi ni Marga ng ilang araw." Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. "So, where do you actually live?" tanong agad nito. "Sa Nueva Ecija," tumungo naman ito, bagamat nakatitig pa rin sa kanya, na tila may mga gusto pang itanong. "I should go now," wika nito pagkatapos. Muli naman siyang nagpasalamat sa binata. Nang makaalis ito'y sa kanya inihiga ang katawan sa kama dahil sa pagod. Kinabukasan ay maagang naghatid ng pagkain ng hotel attendant, kasama ang manager ng hotel, at tinanong kung may kailangan pa siya. "Bilin po ni Sir Jeremy na personal ko po kayong tanungin," mabait na wika ng manager. Ngumiti naman siya dito ng matamis. "Wala naman akong ibang kailangan." "Salamat," wika niya. "Mag-check out na rin ako mamaya." "Sige po ma'am, sasabihin ko po kay sir," wika nito bago umalis sa unit niya. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at naligo. 9:00 ay lumabas na siya ng hotel. Tinungo niya ang terminal ng bus, patungong Quezon. 4 na oras ay narating niya ang bahay ng ninong Ernesto niya. "Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Augusto Carlan," malungkot namang wika ni Ernesto matapos niyang umiyak ng ilang sandali. "Hindi ko alam kung saan kita tatawagan, kaya't hinintay ko na lang na ikaw ang pumunta sa akin. Sa huling pag-uusap namin, ay may hinala na siyang pinagpaplanuhan na siya ni Octavio ng masama. Sana'y nakinig na lang siya sa akin, Ninong. Mas gusto kong mamuhay ng simple lang at malayo sa gulo. Pero karapatan mo ang lahat ng naiwan ng Lola Manuela mo. Hindi si Octavio ang dapat na tumatamasa noon. Sa kanya na ang lahat ng kayamanang iyon, Ninong." Naiiling niyang wika ng may pait sa tinig. "Lumaki akong namuhay ng simple lang, mas masaya at mas tahimik." "Ano ang balak mo ngayon, iha?" tanong nito sa kanya. "Sa Maynila ho ako pansamantala," sagot niya. "Gusto ko hong makuha ang perang iniwan ng papa sa akin, kaya ako nagpunta dito." Inilabas ni Ernesto ang mga ipinatago ni Augusto dito.
Ito ang mga ATM at passport mo na ipinadala niya pagkatapos niyong magtungo rito. Tila pinaghandaan naman ng ama mo ang mga mangyayari, at sinigurong makakapamuhay ka pa rin ng matiwasay. Napaiyak siyang muli nang iabot sa kanya ang dalawang ATM at passport niya. Dalawa ang ATM niya, ang isa'y naglalaman ng trust fund niya, at ang isa ay personal na dinideposituhan galing sa rancho. Milyonaryo pa rin siyang maituturing. May isang envelope pa itong ibinigay, na nakahiwalay sa ibinigay sa kanya ni Ernesto kanina. Nang buksan niya ito'y naglalaman iyon ng ilang papeles sa pangalan ni Anika Merced. Nang itanong ko kay Augusto kung para saan ang mga iyan, ay baka kailanganin mo raw sa mga hinihiniging pagkakataon, wika nito. Pero gusto ko lang ipaalala na ang lahat ng papeles mo'y ikaw pa rin si Carlon Desagon. Use your real name when doing government transactions. Hanggang sa makaalis siya sa bahay ng ninong Ernesto niya, ay tila pa rin siya nakalutang sa kawalan. Pinaghandaan ng ama ang mga araw na ito, dahil matibay ang paniniwala nitong magtatagumpay isang araw ang kasamaan ni Octavio. Kung sinabi lang nito ng ama noong magkasama pa sila, ay nagpilit na lang siyang iwanan nila ang rancho, at mamuhay na lang sa Nueva Ecija kasama ang nanay Lucila niya. Sana'y kasama pa niya ito ngayon, at wala sanang buhay ang nasayang. Bumalik siya sa terminal ng bus. Dala ang mga papeles galing sa ninong Ernesto niya. Alas 7 na siya nakabalik sa Maynila, at agad nag-check-in sa isang 3-star hotel. Papasok pa lang siya sa kwarto na iginiya ng hotel attendant, ay tumunog na ang telepono niya. Hindi niya kilala ang numerong nandoon, at nagdadalawang isip siyang sagutin iyon. Sa ngayon ay 4 na tao lang ang laman ng contacts niya, ang inang si Lucila, si Gabriel, si Benedict, at ngayon ay ang ninong Ernesto niya. Nang hindi ito tumigil ay napilitan siyang pindutin ang screen. Hi! Bungad nito. She would never forget his voice. The manager of the hotel told me that you left early, he said. Kung para saan ang sinabi nito ay hindi niya alam. Yes, she answered. Inilapag niya ang mga gamit sa upuang naroon, katabi ng maliit na mesa na siyang kainan. Umuwi ako ng Quezon kanina. Akala ko'y sa Maynila ka muna mamamalagi. Tanong nito. Nandito na ako ngayon, sagot niya. Sa isang maliit na hotel. Narinig niya ang marahas na paghinga nito sa kabilang linya, pero mahinahon namang nagsalita pagkatapos. Ang sabi ko'y pwede ka namang magstay sa suite, hanggat hindi ka pa nakakahanap ng malilipatan. Thank you Jeremy. Pero okay na ako dito sa maliit na hotel, sagot niya. Muli itong napabuntong hininga, at isang mahabang katahimikan ang namayani. May kailangan ka pa? Tanong niya. Where are you staying now? Tanong nito. Ibinigay lang niya ang pangalan ng hotel, pero kung saang branch ay hindi na. Kung magyayaya man itong lumabas o ano, ay kailangan niyang tanggihan. Gusto niyang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin ngayon sa buhay niya. Pagkababa ng telepono, ay agad siyang nagbihis ng pijama. Binuksan ang telepono at wifi na provided ng hotel. Kailangan niyang makahanap ng kahit maliit na studio-type apartment. Kailangan din niyang mamimili ng mas formal na damit para sa paghahanap niya ng trabaho. Nang mapagod ang mata sa pagbababad sa screen ng telepono, ay ipinasya niyang matulog. Ginising siya ng sunod-sunod na tawag sa telepono na nagba-vibrate lang dahil naka-silent iyon. She sighed when she saw the number registered on the screen. Alas 10 na nang tignan niya ang orasan sa cellphone. Wala siyang nagawa kung hindi ang sagutin iyon. I'm outside, wika nito na ikinasingkit ng mga mata niya. Pag-aari mo ba ang lahat ng hotel dito sa Maynila? Sarkastiko niyang sabi. Hindi niya alam kung paano nito nalaman na dito siya mismo, gayong may 100 ata ang branch ng hotel na ito sa buong Kamaynilaan. At naiinis siya dahil nasa kalagitnaan na siya ng pagtulog. Sa dami ng problemang kinakaharap niya, at maswerte na siya kung makakatulog siya kaagad ng katulad ng kanina, na marahil ay dahil sa pagod sa biyahe. Open the door. Utos pa nito na mas lalo niyang ikinainis. Pagalit siyang tumayo sa kama, at binuksan ang pinto at nakitang naroon nga ang binata sa labas. Huli nang maisip niyang wala siyang panloob, kahit pa makapal naman ang pajamang suot niya. Agad siyang tumalikod, at inabot ang tuwalyang nakasabit sa upuan na ginamit niya kanina nang maghilamos. Isinukbit niya sa balikat at inilapat sa harapan. Gabi na Jeremy, hindi ba pwedeng ipagpabukas kung ano ang kailangan mo? Pigil na inis niyang wika.
Pack your things, ibabalik kita sa hotel, wika nito na umupo sa upo ang kahoy sa pandalawahang mesa. Hindi mo ako responsibilidad, Jeremy. Bakit kailangan mo akong ibalik sa hotel? Kung pera lang ay may sapat naman akong pambayad dito. I know. Nalaman kong bayad na ang 1 linggo mong pananatili dito. Mahinahon itong sabi na nakatitig pa sa kanya. But this is a motel, sweetheart. Hindi bagay sa'yo ang lugar na ito. Pinamulahan siya sa ibig nitong sabihin. Agad niyang iniwas ang tingin. Problema ko na yun, matatag pa rin niyang wika. Naghahanap ako ng apartment, kapag pwede na akong lumipat ay aalis din agad ako dito. Why are you refusing to stay at my suite? Tumayo ito at bahagyang lumapit sa kanya. Maliit lang ang silid na iyon, at lumiliit lalo sa presensya nito. The least we can do is to at least make you comfortable. I am comfortable here. With that and from the other room. Nakangisi nitong wika sa kanya, na tila sinasagad ang inis niya. I don't think so. Hindi siya nagsalita. Nang may kumalabog pa sa kabilang silid ay napapitlag siya. Isang halakhak ang pinakawalan nito. I'll wait for you at the parking, sweetheart, kahit hindi ka na magpalit ng pijama. Just put your wika nito bago siya iniwang nakatanga. Wala siyang nagawa kung hindi ipasok muli sa bag ang mga gamit na inilabas niya kanina. Nahiya naman siyang lumabas ng nakapijama, kaya't nagsuot na lang siya ng maong short at shirt. Siniguro niyang lahat ng mahahalagang bagay ay hindi niya maiwanan doon. Nakasandal naman si Jeremy sa gilid ng kotse pagbaba niya. Sandali niyang kinausap ang receptionist para sa pag-check-out niya, pero ang sabi nito'y naayos ng lahat ni Jeremy. Ibinigay nito ang refund sa kanya sa 6 na araw, na hindi niya naman magagamit. Beautiful, wika nito sa kanya nang makalapit siya rito. Kinuha ang backpack niya at inilagay sa backseat. Sumakay siya sa nakabukas na pinto. Napatingin naman ito sa mga hita niyang nakatambad, dahil nakabukas ang ilaw sa loob ng kotse. Ganyan ka ba talaga makatingin sa mga babae? Sarkastiko niya ulit na wika. With full of admiration. Yes, wika nito sabay ang pagmanyobra ng kotse. What's wrong with that? Tanong nito. May girlfriend ka na ba? Tanong niya. Dahil kung siya ang girlfriend nito, ay hindi niya gugustuhin ganoon ito makatingin sa ibang babae, na tila laging may pagnanasa. None in the past, none at the moment, simpleng sagot nito. Hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Manghang wika niya. Hindi niya alam kung ilang taon na ito, pero sa tansya niya ay nasa 30 na ito o malapit ng mag-30. Nothing serious, if you know what I mean, sagot nito. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, sagot niya. Lumaki siya sa probinsya na ang kadalagahan ay nililigawan ng mga binatang gusto silang makarelasyon. Wala dong nothing serious na sinasabi nito. Fling, or one night stand, hindi mo pa rin alam. Tanong nito. Hindi siya umimik. Naririnig niya ang mga salitang iyon minsan, pero sa mga naging kaibigan niya ay walang ganoon. Malaking bagay sa kanila ang salitang commitment. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Ito naman ang nagtanong. Umiling siya, dahil kahit wala silang formal breakup ni Jude ay wala na rin silang komunikasyon, mula nang naging abala siya sa trabaho sa Desagon Agri Corporation, at lalo ngayong magulo pa ang isip niya. At si Benedict ay hindi naman niya talaga boyfriend, kung hindi malapit na kaibigan lang kahit pa mapilit itong maging sila na, at mas maprotektahan siya. Nang makarating sila ng Villarreal Hotel, ay inihatid siya ng binata hanggang sa suite nito. Halos 11:00 na kaya mabilis niya itong pinaalis.